Welcome to Pinoy Cafe that brings you real-life stories of people. Kamusta po kayo? I hope everybody doing well and safe. Kung bago lang po kayo sa aming channel, mangyari po na pakiclick ang like button at huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang subscribe dahil malaking tulong po ito sa amin. Narito na po ang bagong kwento at sana po ay magustuhan po ninyo. Lumipat kami ni tatay mula sa probinsya noong pumanaw si nanay dahil sa sakit. Sabi ni tatay, mas may chance ang magkaroon siya ng mas malaki-laking kita kung sa Maynila siya mamamasukan. Dahil ang pagtatanim o pagsasaka ang madalas niyang gawin sa probinsya, kaya pinasok niya ang trabaho sa konstruksyon. Ayon sa kanya, dahil parehong mano-mano ang trabaho, naghahalo ng semento sa init ng araw, nagbubuhat ng mga hollow blocks o sako-sakong semento at ito ang kanyang hanap buhay nung dumating kami sa syudad. Nakapasok ako sa malapit na paaralan kung saan kami nangungupahan. Kahit na pampublikong paaralan, hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng aklat. At dito ko natuklasan kung ang isang estudyante ay nasa Section 1, ang bawat mag-aaral doon ay kumpleto ng aklat. Magmula noon, sinikap kong maging Section 1 dahil hindi na ako mahihirapan manghiram o mangalap ng libro na kailangan ko sa aking mga asignatura. Na nakatulong din para ganahan at ayusin ko ng mabuti ang aking pag-aaral dahil ito lamang ang solusyon para ako ay makakuha ng maganda at maayos na trabaho. Nasa ika-4 ako na baitang nung lumuwas kami ng Maynila. Kaya mahaba-haba ang panahong tatahakin ko para matulungan ko sa pinansyal ang aking ama. Bukod sa pag-aaral ng maigi, ako din ang mga gumagawa ng gawain sa bahay. Pagluluto, paglalaba, paglilinis at iba pa. Sa murang edad, natuto akong kumilos dahil nakikita ko ang aking ama sa tuwing uuwi ng bahay ay hapong-hapo. Kung sa probinsya, wala kaming telebisyon. Nung lumipat kami sa Maynila, nakayanan ni tatay na bumili ng surplus na TV para meron kaming panooran at libangan sa oras na wala akong klase o siya naman walang pasok. Kahit na hindi gaanong kasagana ang aming buhay, kami ay nakakaraos kahit papaano. Hindi man madalas akong magkaroon ng mga bagong gamit, pero sa tuwing kaarawan ko, palagi akong may regalong natatanggap kay tatay. Kaya kahit na naulila ako ng maaga kay nanay, ramdam na ramdam ko sa ama ang pagiging parehong magulang ko sa kanya. Isang huwaran at responsable ang aking ama. Wala ding bisyong alak o paninigarilyo, kaya naman mas lalo itong nagbigay sa akin ng motibasyon para maging maunlad sa hinaharap o paglaki ko. Isa din ako sa mga kabataang nangarap ng magandang buhay para sa aking ama, na masuklian ko ang mga sakripisyo niya para maitaguyod ako. Sa kanyang trabaho sa pagiging construction worker, nagawa pa rin niya akong pag-aralin maging sa kolehiyo, na nakatulong din na nakapasok ako sa isang pampublikong universidad sa Maynila na merong mababang matrikula. May husay naman ako sa sipnayan at ako ay natanggap bilang bookkeeper sa isang logistic company nung nakatapos ako ng pag-aaral. Sa mga taong itinataguyod ako ng aking ama na kahit na may sakit siya, tuloy ang pagpupursige niya matapos ko lang ang aking pag-aaral. At nung unang araw ko sa trabaho, pinatigil ko na siya at sinabi, "Tay, maraming salamat po sa lahat. Ako naman po ang bahala sa atin." Sabay ngiti. Tumango ang aking ama bilang pagsang-ayon niya. Mas malaki ang sahod ko kumpara sa sinasahod ni tatay noon na bukod na kasya sa aming pang-araw-araw, meron din akong naiipon. Nung si tatay ang naiwan sa bahay, hindi niya mapigilang mabagot dahil sabi niya, sa tagal ng panahong lagi siyang kumikilos, pakiramdam daw niya, bigla siyang nagkakasakit. At tunay nga na, lumitaw ang masakit niya. At dito nagsimula ang kanyang maintenance at madalas na pagpapatingin sa doktor. Pero sa isip ko dahil siya ay matanda na din na habang tumatagal ang katawan ay nanghihina rin. Masaya at maayos naman ang trabaho sa kumpanyang iyon. Nakakayanan ko pa ang mga gasto sa gamot at pampaospital ni tatay para mas mahabang panahon pa kaming magkasama. Paminsan-minsan kapag maayos ang pakiramdam ni tatay, nagtayo siya ng kanyang munting negosyo na banana queue dahil naiinip sa bahay. Kahit papano, nalilibang siya
At awa naman ng Diyos, iyon na minsan ang ginagamit namin na pambili ng ulam. Nababawi at meron ulit siyang pampuhunan para maituloy niya ang pagtitinda. Perpekto na sana, maganda ang pasahod, meron ding bonus, mabait ang pinakaboss ko. Maliban sa 2 bagay. Una, meron akong isang katrabaho na madalas akong siraan sa ibang mga kaopisina ko. At pangalawa, ang aking supervisor na merong tanda ng 10 taong gulang sa akin. At ilang beses akong inayang kumain o uminom sa labas sa kadahilanang meron daw siyang gusto sa akin. Ilang beses ko itong tinanggihan, ilang beses kong iniwasan, pero siya ay makulit. Ngunit hindi ako nagpapatinag dahil siya ay may asawa at anak na. Hinding-hindi ako papatol sa lalaking may asawa na o maging kabit o kirida dahil laging nagpapasaring ang aking supervisor. Ang isa kong kaopisina na lagi akong ichinichismis ay narinig at napansin ito. Ay, si Maricel nandoon na naman nakikipaglandian kay sir. Ay, alam niyo ba si Maricel? Inaya na naman si sir. Nako si Maricel, alam niyo ba ang latest chika? Nagpapakipot pero if I know, gusto niya din. Ilan lang yang mga pangungusap na naririnig kong sinasabi niya kapag nakatalikod o wala ako. Isa pang kinaiinis at kinatatakot ko ay sa tuwing lalapit sa akin ang supervisor ko, hindi ako makapag-report sa aming kumpanya sa walang sawa niyang panghaharas sa akin. Isang beses nung napikon ako at sumagot akong magre-report ako, nagsalita ka agad siya ng, "Sige, subukan mo. Hindi kita pipigilan. Pero kung gusto mo pang magpatuloy sa trabaho, magdadalawang isip ka kung gusto mo pang magtrabaho dito." Nakatanggap din ako ng pagbabanta, kaya wala akong magawa. Kaya ang tanging magagawa ko lang ay hindi nagbabago ang aking sagot na hindi, upang maiwasan ko ang gulo at potensyal na problema na nagawa kong tiisin ito ng ilang mga taon. Kailangan kong magtiis, kailangan ko ng pera dahil habang tumatagal, tila ba mas lalong nangihina ang katawan ni tatay. Kasabayan nito, pinipilit kong magawa namin ang mga bagay na hindi namin magawa noon, tulad ng pagkain sa labas, sa isang hindi sobrang mahal o hindi murang kainan. Nakakanood na din kami ng sine, nakakapasyal, at nung nauuso ang band group tour o travel coupon, namamasyal kami ni tatay. At matapos ang matagal na panahon, nakabalik din kami ng ilang beses sa aming probinsya sa Mindanao, na paborito ni tatay naming pinupuntahan dahil humuhupa o nawawala ang pangungulila niya dito, lalo na nakikita niya ang kapaligiran, mga pagkain, mga tao, at sa sariwang simoy ng hangin na sa tingin ko labis niyang ikinatutuwa. Ngunit, dumarating talaga ang araw na ang buhay nating hiram ay kailangan ng ibalik. Si tatay ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at ilang buwan lamang ang kanyang inilagi hanggang siya ay tuluyan ng namaalam. Ako, walang ina, walang kapatid at walang ama. Pakiramdam ko noong mga sandaling iyon, ako ay tuluyan ng nag-iisa. Walang karamay, walang kakampi at walang masasandalan. Sa aming kumpanya, maraming nakiramay, na halos hindi ko nakilala ang iba. Malabo at parang umiikot ang aking kapaligiran na ang tanging malinaw lamang noong mga sandaling iyon ay si tatay na nakahiga sa loob ng kanyang ataul na parang mahimbing ang pagkakatulog. Na hindi na siya nahihirapan, na mapayapa na siya at magkasama na sila ni nanay. Mula nung araw ng kanyang huling hininga hanggang sa lamay at libing, ang mga mata ko ay walang tigil ang pagluha, na kahit ilang araw na, meron pa ring pumapatak, na iyon lamang ang aking magawa, ang magluksa at magdalamhati. Isang araw sa lamay, tumabi sa upuan ko ang supervisor ko. "Maricel, ngayong nag-iisa ka na lang, iniwan ka na ng papa mo. Maari ako ang maging iyong pamilya, masasandalan, maasahan, tagapagtanggol, karelasyon at tagapagpasaya mo. Kapag pumayag ka, higit pa sa langit ang mararating mo." Wika niya ng nakangiti sabay kindat at patingin-tingin sa paligid. Nakakapangdiri, kaya naman itinulak ko siya palayo sa akin. Iniwas ang aking tainga, ngunit kahit anong gawin ko, para siyang magnet na bumabalik sa akin.
Ano, pumayag ka na. Papawalain ko ang lungkot mo, hindi ka magsisisi. Sambit niyang muli at binasa ang kanyang labi. Nakailang beses ko mang itinulak, gumalaw palayo sa kanya, wala ding epekto. Kapag natikman mo ang nais kong ipatikim sa iyo, siguradong hahanap-hanapin mo. Dagdag niya sabay hima sa kamay ko. Nakakarindi. Alam kong hindi siya titigil kaya naman humagulgol ako ng napakalakas. Sinadya kong humagulgol hanggang sa marinig ng lahat. At tamang-tama, nandoon ang karamihan sa aking katrabaho, pati na rin ang boss ko na nakikiramay. At dito, parang langaw na hinawi ang supervisor ko at umalis sa tabi ko. Dito nagtanong ang boss ko kung anong nangyari at inamin ko ang totoo. Sinungaling! Siya ang lumapit sa akin at sinabing kailangan niya ng karamay. Siya ang lumapit sa akin dahil gusto niya ako. Siya ang lumandi sa akin, hindi ako. Pero kahit ilang beses ko siyang tinanggihan, pinipilit niya ako lalo na ngayong mag-isa na lang siya. Tapos nung itinulak ko siya, dito na siya umiyak na parang baliw. Pagtatangging sagot ng supervisor ko. Wala akong lakas para makipagtalo sa kanya. Nais ko lamang nung mga sandaling iyon ang umiyak, magluksa sa pagkawala ni tatay. Pero yung supervisor ko tila ba manhid, pero hindi na nakakapagtaka na ganun ang kanyang ugaling bastos. At isa pa, ang boss ko at mga katrabaho ko, hindi kaagad sila nagsalita o pumanig sa akin o sa supervisor ko. Lalo na wala akong ebidensya sa paratang ko at yung supervisor ko naman di hamak na mas matagal na doong nagtatrabaho kaya hindi nila alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hanggang sa may narinig akong boses. Kilala ko ang boses na iyon. Boses iyon ng kaopisina kong nagkakalat ng chismis. Totoo ang sinasabi ni Maricel, sambit niya. Bago pa umupo si Sir sa tabi ni Maricel, nandoon ako nakaupo sa likuran dahil meron akong kausap sa cellphone. At nung marinig ko ang sinabi ni Sir, hindi ko mapigilang kilabutan. Dagdag niya, anong pinagsasabi mo dyan? Isa ka pang sinungaling? Biglang sagot ng supervisor ko. Ituloy mo lang yung pagsisinungaling mo, ikaw din magiging katawa-tawa. Nung pagkasabi mong magiging pamilya. Nagtaka na agad ako. Kaya ibinaba ko ang tawag at sinimulang i-record ang sinasabi mo. Eto yung recording. Video yan pero nakataob yung screen para hindi halata. Kasi napansin ko, patingin-tingin siya sa paligid at umalis ako sa likuran para hindi halatang nagre-record ako. Nakangisi at kumpiyansang sagot ng kaopisina ko. Sa bidyong iyon, rinig ang lahat ng hindi naaangkop na mga salitang lumabas sa bibig niya. Lalo na sa isang lalaking may asawa. Ang supervisor ko, hindi makasagot, namumula ang muka sa galit at ilang saglit pa ay nag-walk out. Lahat na pasinghap nung marinig nila ang salitang tikman. Nagsalita ang boss ko, kung sino man sa inyo ang nakaranas ng nangyari kay Maricel, ay huwag kayong matakot magsumbong dahil ang mga bastos na lalaki ay hindi dapat hinahayaang magpatuloy ang ganoong pag-ugali. At itinuon ang atensyon sa akin. Pasensya na Maricel, hindi ko alam. Nakikiramay ako sa iyong muli. Malumanay niyang sambit. Ang kaopisina ko namang madalas mang chismis ay humingi din ng tawad sa akin. Dahil ang akala niya, ako ang lumandi at kumalantari sa supervisor naming iyon. Isang beses nakita niyang hawak ng supervisor ang kamay ko na nagkataon na hawak niya iyon at hindi na niya nakitang inalis ko ang kamay ko sa pagkakahawak ng supervisor ko. At ngayon alam na niya ang katotohanan na hindi pala ako ang nagsimula. Pinatawad ko kaagad ang kaopisina ko dahil din sa kanya napatunayan ko ang sumbong ko laban sa nasabing supervisor na iyon. Makalipas ang mga araw, ang nasabing supervisor na iyon ay wala na sa aming kumpanya at hindi ko na muling nakita pa. Ang kaopisina kong tumulong sa akin ay ngayon kaibigan ko na. Ngayong wala na si tatay, nagkaroon naman ako ng bagong pamilya. Iyon ay ang aking mga kaibigan at kaopisina. Hindi man kasing saya o tulad nung kasama ko si tatay, pero ayos na sa akin ito. Habang iniintay ang lalaking nakatadhana para sa akin, upang meron akong makakasama habang buhay. At habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, itutuon ko muna ang lahat ng atensyon ko sa trabaho at sa aking sarili, na may kalakip na pag-asa na darating muli ang liwanag, saya at sigla sa aking buhay.
Comments of the day. Sherry Bagtas, Lorenzo Melendez, Resi Hill. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye!